tayo sa draft for game number 3. Ganun lang pala kabilis ang mga pangyayari at masasaksihan na natin in just a bit. Okay, so kanina nagkakausap kami dito ni Gian at napansin niya din na yung first 3 picks doon sa game number 2, parang pabor siya sa Falcons like what we said. Pero sa tingin mo ba yung sa mga ganong moments, ito bang Team Liquid dahil na kasama mo sila, parang nagmamatter pa sa kanila yung mga counter pick, mga ganon yung lamang sa rate, o talaga magaling lang sila talaga pumindot? Yung mga yan kasi may mga may mga baon ng picks. Kumbaga may simulate na. Kahit maka-counter sila, alam nila kung anong gagawin nila. So, ganun. Okay. Okay, sige. So ngayon, Ang first pick, Briggs, ay TLPH. Sila ang blue side ngayon. Ay. So, with that, ang kanilang pinarioritize ng game number 1 was the Claude. I feel like pwedeng yun pa rin na priority. There's Suyo ba ng Falcons. Lalong mapapa-Fred rin Troy at TLPH dito. Baka nga i-first pick pa nila. ang curious lang ako though, parang ngayon lang na-open ang Fovius din in the series so far. So, not even the Pangito Prayo anymore kasi may ganong consideration. Was that a Harley? Oo, sa Harley. Alright. Sa tingin mo ba, Gian, ang magiging sagot dito ng Falcons yung kasi naban yung Suyo So paano yun? Leomord na ba to? Sila pa yung mag-Fredrit? Tingin ko siguro kukuha sila ng Claude. Pwede kumuha ng Claude yung Falcon. Tapos, pwede sila kumuha ng isang XP siguro. Tingin ko. XP na. Obvious, no? Na-mention nga natin yung Fovius. And if they do that, no, parang hindi ka na rin masyadong may encourage mag-harit. Yeah. So, Claude, Fovius. Tingin ko naman Claude and Paquito. Pero meron Pwede din rin isang, Paquito. something tells me na may Fred rin na aagahan ni pick ng Falcons dito Sa bagay, tingin mo, wala nang Baksha, wala nang Suyo, wala nang Guin. Ano pa nga pang susunod mo? This is something you would expect to see in Liquid, but it's Falcons who decide to pick it up in the first phase. Pili ko auto-Claude na ata to. Kasi Okay. nag-eve na Tapos what do you think about this Fovius though? Tingin mo ba sa parang gana to sa TLBH? Oo, gana to. Sobrang gana yan. Pero hindi kinuha ng Falcon yung Claude. So, pwedeng makuha ng TL yung Claude. Oo. Pwede. Kasi sa meta ngayon, parang Claude wins games. Claude wins games talaga. Parang ganun. Agree naman ako sa'yo. Tsaka tingin ko hindi na sila mag-Harley or carry. Lalo na Eve yung katapat, parang talagang tempting na kumuha na ng Claude dito Actually. Tsaka mas warranted naman na sila yung magharit kasi may Eve naman sa lineup nila. Nonetheless. So, typical Falcons box, parang pwede naman nating i-expect from them this time. But do you really think na harit na ang ilalaki nila dito or may pwede pa silang ibang prioritize? At tingin ko yung Falcon, pwedeng kumuha dito ng Esme. Esme! May ulit. Parang pwede sa Focus. Okay. Yeah, it was the answer before sa Fovius yung Esmeralda. There is a chance na kumuha sila ng Hilda pero feeling ko nga baka marksman na yung nila dito or code name. Pwede rin sila kumuha ng pwede carry siguro. Harry, alright. Which is yung pagtunaw nila dito sa Fovius kung sakali. Siguro yung worries yung mga dashes doon but I think it can work. Tapos yung isa pa yung Harry Uy! and the Hilda. Hilda. Okay. Hilda gets secure dito. I think in a way din mas kaya naman i-pull off to this time kasi nga kita mo na ano yung magiging jungler ng Liquid din, which is of course the Harley. Yeah. Parang kailangan mo yung scout every now and then. But that's a trio mid. So, sides ngayon ang magiging reserba ng Falcons for their last 2 picks. Interestingly, baka hindi na makalusot yung Harit na pinag-uusapan natin. Yeah, that could be the ban for TLPH at the same time yung Moskov. Although, ang problema kasi dun sa Harry tsaka sa Moskov is yung Fovius. So parang wala silang interest. Baka nga itong TL, baka mag-focus na lang sila sa bans para kay Flap. Like, Actually. even yung the Benedetta, for example, can be banned. And there's the Gord para sa Falcons. Okay. Actually, nung mga kapanahunan, no, parang Gord, expect mo, kalaban ng Fredrin. Pero kanina, parang sabi ng Liquid, pwedeng Gord plus Fredrin. Sa sobrang ganda nung pagkakamanipulate nila nung Energy Eruption plus the Mystic Gush. So that would be a Sanji hero taken out. Para sa akin kasi, tingin ko mahirapan na magharit yung Falcon. Gawa ng merong Phobius kasi yung TLPH. Kasi pag dash ka ng dash, talon lang din ang talon yung Phobius. Yeah. So,
So hindi na nga siya ibaban ng TLPH. Parang Hindi na. okay lang. Sige, bigyan na natin yung Harit, yung Moscow, pero naman tayo Phoveus. We'll just focus on the EXP laners na pwede maging problema para dito sa Phoveus. Granted, itong Hilda, pwede pa siya mag-EXP, pero ang bans na dito is going to be the Uranus. Tingin ko yung Alice din ay ibaba ng TLPH. Oo. Pwede rin silang mag-alis. Oo, pwede. O kaya Bene, pwede din. Pwede. Bene for flap. So, Alice or Bene ang tinitignan natin para sa kanya. Pero, ang question ko rin this time, Sanji pick. Ano kaya sa tingin mo, Gian, no? Yung magiging Sanji pick dito sa ganitong lineup? Kasi parang yung Eve nakuha na ng Falcons eh. Sanji pick. Pwede si Sanji dito Valentina siguro. Valentina. Valentina. Para pwede din yung kopyahin yung ulti ng Eve. Pwede din. Okay. Para po sa ating mga online viewers, gusto lang po naming ipaalam na meron pong nagaganap dito ngayon sa ating Champions Arena na dance-off ni Mima laban sa sarili niya. Meron pong mga tambol. Okay. Okay, Coach Wong, nakikita mo ba to? Nakikita ko, na-distract Nasa ako, front seat tayo. Wala na akong ibang maisip na pick. And there's the carry na in-expect nga dito ni Gian, oy. Okay, sabi rin ni Gian, baka Valentina for Valentina. Sanji. Do you agree? Yes, that could be an option dito. Zushin is not available. Pwede rin Sushin. Yup, Zushin para pantayan. Pero tingin ko kung may damage na hinahanap dito, TL Kimi. Nandyan, para kay Sanji. May Farsa din, ha? Actually, iniisip ko rin, Pwede considering rin na namang yung... Kili para mapoke niya yung mga katulad ng... Ayun, Sushin. Zushin, Hylos. Yan na. Aylo Sushin. Okay, so Falcons looking for their EXP or their roamer kung sakali. Kailangan nila ng pangtunaw. Alice is available, pero sa tingin mo, Gian, ano yung potential last pick dito para sa Falcons? XP. Tingin ko talaga, pwede yan Bene ako. Bene ka dito. Para may pang-abot naman sila. Alright. Okay, sige. So, yung Alice, Bene, na layout na natin na options for flap. Or Esme, pwede din. Oh, Esmeralda against the Phoveus. Could work. Ang benefit din ng Benedetta na gusto kong sabihin ito na sinabi ni Gian is pang-abot din dun sa Zushin mamaya. So, maganda siya na pang-force dun sa isang Zushin. But we'll see if that is the case for Falcons kasi kailangan din nila ng Oy! pangbuhat. Apo. Okay. Against Phoveus and Harley. Tingnan natin kung magiging effective to. Parang mas pumapabor ako dito sa lineup ng TL. Okay, ikaw ba, Gian? So far, based on the drafts, kanino ka mas papabor sa game number 3? Tama, game number 3. Para sa akin, mas pabor ako sa tailpin sa first turtle. Pero malakas din sa first turtle yung Falcon dahil meron silang Eve. So, yeah, we'll see. Tignan na natin sa pindutan nila kung ano mangyayari. At napakalaga ng first turtle na nabanggit mo para sa kahit sino man sa dalawang kupunan. Kaya naman, San Juan Arena! Pasok na agad tayo sa game number 3. Casters, the floor is yours. Back-to-back dominant victories ang ating nakita mula sa Team Look at Philippines sa Games 1 and 2. Naghahanap pa rin ng paraan para makapasok sa seryeng ito ang Team Falcons Philippines at ito na ata ang kanilang isang malaking tsansa para makuha iyon. Welcome into Game number 3 sa Land of Dawn na naman magkakatuusan ng dalawang ito. Yeah, abangan natin ito kasi again, yung Fredrin ay inagaw na ng Team Falcons. Ayaw na nila talaga pahawakin itong si Carl DC ng Fred. Pero alam mo, ang feeling ko parang yung draft ng TL, nilalaro na lang nila based ako naman yung ibaban ng Team Falcons. Nilumusot yung Pakito kasi inopen yung Phoveus. Kaso binigyan nila ng Phoveus, men. Si Sanford, na kung maalala nyo, ito yung isang araw nagwala sa harap ng Pilipinas. Oo, biruin mo, yung 5-man na Dark Wave ay nakakakibat na sa pangalan ni Sanford. At kung maalala nga natin, hindi lang 5-man yun, kundi 1,000 man. Dahil lahat ng mga taong nanonood sa San Juan Arena nung gabing yun ay napatayo din ng Dark Wave. Pero mukhang si Flap ang mananalo doon sa crab fight. Kaya naman pwede natin ma-expect sa first turtle ay may kalamangan ng Team Falcons. Alam mo, pakiramdam ko, madadagdagan pa kayo yung numero na yan kasi yung mga nanonood din sa bahay ay napatalon din mula doon sa Dark Wave na yun. Pero bibit-bitin ito si Ogwen
at pinararamdam lang ni Haji yung hapdi at sakit ng isang Eve, lalo na sa early. Oh, and ito rin yung pick na nakita natin na maganda sa kamay ni Haji kahapon. Yeah, and ito yung dahilan kung bakit nakakakuha sila ng mga magagandang team fight. And especially now, it's in a matchup against the Zushin. Kahit yung Super Friend, yung Zushin ni Super Friends, kahapon ay nahirapan. Ang question is, ano ang itsura ng Zushin naman ni Sanji na ngayon ay nakasprint, by the way. Oh, iba. Wala pa rin talagang Purify. Pero for Team Falcons, at this point ay mukhang mauuna nga na sila sa pagong na ito dahil na rin sa pangalawang crab na makukuha dito ni Flap. At ito ang malaking kalamangan ang meron sila in terms of pwesto dito sa unang pagong. Yeah. Wala yung level 4 pa na Phobius, di sila pwede magulo. So yung Turtle Prio ay magagamit ang Falcons para simulan kagad yan. Isimula na nga ata sila dito. 5,000 na lang ang buhay ng pagong na ito. Masyado malaro si Cartito. Pero sisilipin at bibitawan na muna nila. Precious Panther nagamit din! Nakadalawa na kagad dito. Team Falcons. Ngayon si Sanji ata magiging next. Pinuntahan pa ni Haji. Iniwas-iwasan na lang. Pa rin ang nagwagi doon sa pagong. Nagkaroon ng extra shield itong si Sanji. Pero mamamatay pa rin siya habang si Carl ay hinahabol ng 3 miyembro ng Falcons. No freaking way! Ang ganda na ng ginawa ng Falcons. Perfect turtle setup. Turtle Prio, 2 XP Crab. Hindi pa nila pinanatan yung pagong. Kasi alam nila nanakaw si Carl TZ. Pero sabi ni Carmen, kung gusto niya ng 50-50, sige. At pinatula ng 50-50 na yon at kitang-kita naman ang galaw sa Real Cooling Beast moves ang handcam na hatid ng Infinix GT50 Pro. The GOAT himself using this phone na nakaw ang first turtle. Nanina-nina lamang at lamang pa rin naman ang Team Falcons ng 1,000 sa pagpasok natin ng 3 minuto ng larong ito. Team Liquid Philippines, nakahanap sila ng isang objective despite Team Falcons setting themselves up for success. JP? Okay, tingnan natin si Ogen ay lalapit din naman. Alam mo, classic Hylos Zushin ito. Lagkit na ito, pre. Oh, pero sa late game pa mararamdaman ng Falcons yung problema na yan. In the first few minutes of the game, especially yung window ng early to mid game, medyo malakas talaga yung kanilang tempo, especially with this real world manipulation that can come out from Haji in the fights. So, malaking bagay na nanalo yung Team Falcons sa first turtle objective, especially that they have a Phobius on the side of TLPH. Kasi essentially ito yung mga windows na nasa-shutdown eh. Oo, mukhang papasukin na nga dito si JP. Si JP ang mabibigyan! Operation Shot ay nagamit din Super Marco ay nakakuha na kagad ng kill habang play si Duel para kay Teddy. Wala siya kasama dito pero makikipagsabayan siya. May out! Kamuntikan pa itong si Super Marco at wala magiging trade ang Team Liquid. Ulong iya yung region doon. Last possible second. Mula dito kay Super Marco. Bagamat nagamit din ang kanyang flicker. Wala naman natang casualty. Maliban na lang kumapigyan si Ogwen dito. Nagamit pa rin ng Deadly Magic. Buhay ang roamer ng Team Falcons. Lamang pa rin sila ng lagpas 1,000 papasok ng pangalawang pagong. Paano po protektahan ang objective na ito? Well, kailangan talaga mauna yung magkabilang team doon sa pagong. Sino man yung makakauna sa mga bush, malaking bagay yan. Even itong Zushin na usually kaya mang zone mag-isa sa turtle ay may hihirapan kasi may Eve na nakapasok dito sa river pero nirarush siya. Alam nila wala si Carl TZ dito. Oo nga, Previous Spider ginamit din kagad. Bababa sa 5K yung buhay ng pagong na ito. Ngayon, agawan na lang at wala nga naman si Carl TZ. Makukuha ni Kyle na malaya iyon. Pero pinutulong-tulungan din si Sanford. Ginamit yung Glorious Pathway para magkaroon ng pagkakataon. Ito si Sanford na makatakas. Pero si Super Marco, ikipagsabayan kay Carl TZ. Atrasan din muna ni Makmak. Grabe si Marco, tapang nga. Paano nabuhay ang isang carry sa ilalim ng tore na yon with Deadly Magic? Parang kadalasan kapag ganun yung rotation, sure kill na eh. Ano pwede na ganyan kagad yung Cloudman. So napababa si Teddy. So yung dive ng TLPH na bawasan. Nung umabot sa punto na magde-Deadly Magic na si Carl TZ, kinailangan ng umalis ng Cloud. So Super Marco actually saving himself. Oo, at mukhang itutuloy pa ng side ng Team Falcons. Ang trade naman sa may batangin na si Teddy ang naiwan. Makakapag-BMI pa naman palayo at nariyan na si JP para protektahan ang Team Liquid Philippines gold laner. Matagal-tagal pa ang pangatlong pagong ng larong ito pero Team Falcons ay unti-unti papiso-piso nakakalawang kontra sa Liquid. Yeah. And ngayon, parang yung tempo nila ay nagagamit to pressure the mid lane. Sobrang laking bagay nito for Team Falcons kasi nababawasan yung rotation sa inyong ikot ng TLPH. Yung nakita nating pag-force ng Liquid kanina nung game number 1 and game number 2. Baliktad yung nangyayari ngayon. Team Falcons naman yung may capacity mag-force. Pero si ano dito Sanji, hawak niya na naman yung river. Okay, iiwas din naman siya. Pero may threat yan Pwede pumasok si Ogen any moment. Haji nakatabi din. Available ang karamihan or halos lahat ng mga battle spells dito ng Falcons.
And mahaba-haba pa naman, 30 segundo pa para sa next objective. Para naghahanap nga rin lang ata ng mga battle spells na pwedeng maburn ng pares sa kupunan. Pero Team Falcons, knowing the nature of their lineup at sinabi na rin ni Midnight kanina na lamang sa early to the mid game, ang kupunan ng Team Falcons dito ay pipilitin nila ang mga iilang objectives around the map. That's 1/3 going down sa bottom lane at magsiset up na sila sa pagong. Yeah, pero Falcons, di sila pwede makampante. Even though na-shutdown na nila yung first spike or yung first tempo ng Phobos. Oh, teka lang! Okay, pumunta rin si Cal dito at Mont ay tumama din. Nagkasabay ng Landshaker. JP ang kanyang hinahabol. Cool Haji na. ay nakatabay din. River Manipulation, economic na! At makakapatay ito si Haji ngayon si Sanford na pinupuntahan nila. Mont ay tatama muli. Nagtatalon din si Sanford. Pupuntahan niya si Super Marco pero mahapdi na rin ang agad. Apat na miyembro ang kumatay sa kanya. Sabay may available pa na pagong na pwede nilang patunguhan. Yeah, this time ang hirap nung ginawa na ni Sanford nung isang araw kasi may carry silang katapat. So may shred for Team Falcons. Ang dami ring stun. In fact, kahit yung Eve tsaka Fredrin lang parang wala nang galawan kasi pag pinasok mo dyan yung carry, 2 seconds lang, enough na yun para makapatay sila ng isa. Even yung Hylos kanina naramdaman yung shred na meron dito yung Team Falcons. Oo, parang nasa langit ka pa lang bilang Phobius na binibira ka na ng carry. Alam mo na hindi ka talaga bababa ng hindi duguan. Team Falcons, dumoble ang kanilang gold lead 2 minutes ago. Now on 4K for Team Liquid Philippines. Ito ang unang beses na tinapatan nila ang Team Falcons na by 7 minutes ay hindi sila lamang. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukha namang may panagot na sila doon sa attack speed ng carry. Pero hindi pa rin kasi kayang indahin ng todo-todo. Yeah, ang problema dito again, Liquid, they lost out on all the checklist kung bakit lumalakas yung kanilang mga heroes. Yung Phobius na nawala ng first turtle, yung Harley na hindi makaharap ng pick-off kasi ang daming frontliners ng Team Falcons. Now it becomes a Claude game. Kailangan nilang patabain yung Claude ni Teddy. Oo, matagal-tagal na rin naman nilang ginagawa ito Yung Teddy Claude na nakita natin during the regular season ng paulit-ulit. Depensa sa mid lane ng kanilang magiging call at madedepensa naman nila ang Torre na yun. So far, hindi pa rin nakakahanap ang Team Liquid Philippines ng una nilang kill sa larong ito at papalapit na po tayo sa 10-minute mark. Si Teddy ay makikita muli ni Kyle at nang Bobrusco na nga si Kyle Love na kanilang gubat. Pinapahirapan talaga yung itaas pero dito sa gitna may nagaganap din. Sasama na si Cortez. River Manipulation na gamit na rin ni Haji dito at maiipit din yung mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines sa may flex. Dito na nagamit na dito ni Teddy. Super Marco ay nakakuha na rin sa itaas ng mga si Carl ay nakabawi din naman habang sasama na si Super Macmac. Siya yung inaapit talaga ng Team Falcons dito. Makakataka si Kyle pero sasama na si Carl. Sanford with a kill. Ngayon si Super Marco ay makikipagsabayan din. Bakit hindi nakakaya? Lumapit pa itong si Carl. Kasama ni Teddy. Si Haji ngayon ang kanilang kinitil. Pero makakapatay din naman itong si Haji at nakatrade din. How do you find a winning trade ng behind ka ng almost 5K? Pinuhos lahat, men. Ito yung problema kapag kalaban mo yung TLPH. Sobrang tapang nila. Na-burst down nila, na-shred. Oh, teka lang. No. Gwen? Aray ko. Tinatry niyang bulihin itong si Sanji. Yeah. And kung titignan natin itong replay na ito, ginamit lahat ng skills dito sa Hylos, pati na sa Phobius. And then look at Sanji, pumesto sa gilid. Siya naman yung naka-cover dito, hindi maka-free hit yung ibang members dito ng Team Falcons. And late din dumating si Super Marco. So TLPH found a window, an opportunity to actually fight back. They brought in the numbers. And nakahanap sila ng mga gandang angulo. Si Cartesian na-enable yung kanyang damage kasi nawala na yung mga front lines. For the side of Team Falcons, ang laking bagay ng pang-zone ni Sanji sa gilid. At napakalaking bagay din ng Lord na ito dahil maliit na lamang gold lead ng Team Falcons. Kailangan nila makuha ito para ma-reclaim ulit ang nawala kanina-dina. Pero nasa magandang pwesto ang Team Liquid. Reset muna ang call para dito sa Team Falcons. Divine Glaive secured para kay Carla. Papasok si Kai. Lumapit na si Carl dito habang si JB atras. Ngayon, tinamaan ng stun ito si Flam. Kaya niya ba makasurvive? Parang hindi nakaata kasi free hit. Ito si Teddy sa may flex. Ito hindi ginamit din niya. May ipitipin si Sanford. Nagamit yung precision shot. Makakataka si Carl at si Teddy. Ligtas yung dalawang damage dealer from Team Liquid Philippines at si Flap at Sanford lang ang nagkamdamatayan. Imaginein mo kung kumonti pa. Kung may konting urong pa yung damage ng Appraiser's Wrath ni Kyle. Pero sapat yun para mapauwi ang ilang miyembro ng Team Liquid Philippines. Tuloy ang Lord para sa Team Falcons. Nirarush na ito ngayon. Makikita din si Cortez. Makakalapit na si Owen. Ang kanilang Evoverse na maalam na rin itong si JP. At hindi makakalapit itong si Cortez. Isusuko na nila itong Lord. Grabe yung box ng Team Falcons. Ito
Ito yung 4 na araw ng pinag-uusapan natin, yung kanilang box. Even though, nakahanap naman ng mga magandang angulo yung Team Liquid Philippines with that Blazing Duet and of course yung Deadly Magic. Kaso yung Appraisals Ratman, nung tinamaan yung Cavalry, kailangan nila mag-back. Tama si Omi, kung binanatan pa nga nila yung Fredrin ng konti, baka nawala yung Harley tsaka Claude eh. Oh, that was just one Appraiser's Rat at recta mid lane na ang call ng Team Falcons dito. Si Kyle ang mangbubrusco. Makukuha nila ng libre ang mid lane at may Lord pa nga na nagmamarcha doon sa may bantang itaas. Mukhang kakalmahan na muna ng Team Falcons sa kaniyang call at si Carl TZ naman ay magbibigay ng side lane pressure para sa Liquid. Kaya kailangan niyang gawin ito kung gusto niyang maghati-hati ang Team Falcons. Kasi yung ganitong klaseng lineup na binuo ng Falcons, box talaga to eh. Oo. Nung makikita natin na laging magsasama-sama ito, pero ang hihiwalay nila itong si Ayaw Open. pawin. Na-try niya i-burst. Grabe, pero nire-regen. masyado talaga makunat. Nire-regen siyempre sa damo. Hinihil the trick! Umakapit lang eh. Hinihil the... Grabe, master na master! Hindi natin nagkakaroon ng may kruhan pero sa itaas sa bahagi may nagaganap din. Lord, ang kanilang pupuntirahin. River Manipulation nagamit ni Haji. Atras muna si Sanji. May wave pa naman sila na paparating doon sa may bandang gitna. Ibabalibag itong si Haji pero dahil nga doon sa River Manipulation ay hindi niya maiaangat papalapit sa kanila. Wow, pinakitaan ng moves, man. Team Falcons. Even though hindi nila na-maximize yung gamit ng Lord, at least hindi nakasama si Cartesi sa defense na yun. And yung Deadly Magic, tinangkilang. Tinangkilan niya yung Deadly Magic dito ni Cartesi. Ginamitan pa ng heal the bush trick. Oh. At nakakatakot yung ganong klaseng gawain ng isang Hilda, no? Yung tipong kaya mong tanggihin talaga yung damage na nanggagaling dito sa isang Carl TZ na Harley. By the way, 2-0 in 3 sa larong ito. Still a perfect game para dito kay Carl TZ. Pagkamat in terms of objectives, ay lamang-lamang si Kyle. 9 assists out of 11 kills ang meron ng Fredrin nito sa kamay ng Team Falcons at papunta na nga sa Guardian Helmet. Only hawak ang pwede nating makita mula kay Kyle. Only sustain, only durability, and only plays for Team Falcons. Pero hindi sila, again, pwede makampante. Knowing kung ano yung nakita natin kay Sanford nung isang araw. And of course, yung scaling heroes din ng TLPH. Kahit umuulan ng Radiant Armor dito from the side of Team Falcons, ang plano lang ng TLPH, isa lang ang win condition nila pag napatay nila yung carry ni Super Marco. Oh, papasok ata dito si Kyle. Kukontest nila ang purple buff pero mukhang hindi naman ata nila may kukuha ito. Makukuha pa rin ng Team Liquid Philippines ang sarili nilang buff and group up na ang call para sa parehas na kupunan. Ano ba ang pwede nating abangan? Yung susunod na ba ang Lord o kailangan ba may pumilit ng play dito? Pili ko for Falcons setup lang eh. Kailangan lang nilang protektahan yung box kasi it's very hard for Team Liquid Philippines to actually brute force their way to the carry. Knowing nga may flicker din si Super Marco and yung only way lang nila talaga na mahanap yung carry is kapag ginamit nila yung Glorious Pathway. Basically, walang pwedeng humarap kay Kyle at this point kasi ang daming pang control ng Team Falcons. Pwede rin nang i-counter set yung real Lord Manipulation ni Haji. So again, yung angles or yung entry points ng TLPH halos hindi nag-i-exist. And this is a big item secured para dito kay Teddy. Malefic Gun para dito sa susunod na Lord fight. Mas mahapdi na ang Blazing Duet at napakasakit na rin ang mga bana. Di na pwedeng indahin. Si Kyle ang hahawak ng Lord na ito. Si Ogwen ang hahawak ng push. Team Liquid Philippines, available ang kanilang mga ultimates and battle spells. Pwede silang lumaban dito. The same could be said para dito sa Team Falcons. Ano ang kailangan ingatan ng Team Falcons para manatili ang gold lead sa kanila? Kailangan din sila mapok ng todo-todo. And maganda yung ginagawa ni Carl tsaka ni Teddy na ginagamit nila yung mobility spell nila kasi alam nila hindi ganun kadali for Team Falcons na huliin itong dalawang heroes ito. So they just go in and then find the poke pero nakahahawak na ng pwesto rito ang Falcons. Sakit na rin ni Superman. Ilang banat lang kay JP yun Oo nga, naramdaman ka agad eh. Okay, 20 mil. Dalang ang buhay na itong Lord na ito. Knock up mula sa Lord. Pero sinasamantala na ni Sanji ang kanyang pagkakataon na Oh my God! At si Cartesi nagwagi doon sa Lord. Hinahabol nila dito si Super Marco pero si Sanji mabubuhay pa rin. Teddy! At si Teddy pumasok na nagamit din Purify as well. Makaka-BMA out. Si Kai ngayon yung naghahabol. Si Ogun ay pupuntahan na rin ata itong si Cartesi. Pero makakahinga ang Team Liquid. Dalawa man ang namatay sa kanila. Nakuha naman nila yung Lord. Wow, the timing coming in from the Dark Wave and Retribution. Yeah. Team Liquid pa rin na nakakuha. Tsaka hindi ata bumanat si Cartesi. Again, mas mataas yung Aray ko po! Outplay! Hindi man lang na malaya ni Cartesi yung ginawa ni Super Marco doon, pre. Sino ba naman kasing gagawa nun? Naalala ko tuloy yung Beatrix niya nung dumaan si Albert dun sa may bandang baba. Sa baba? Oo. The $1 million shotgun at ngayon naman, ito yung papakita niya. Saan ka nakakita, men? Only in the Philippines na kumara si The Goat.
Oh my God. And that, just like that, Team Falcons, nadepensahan nila ang Lord na nakuha ng Team Liquid Philippines. At sila pa ang uopesa. River Manipulation na gamit na kasabay ng Crimson Beacon. Sabi ni JP, sige, try natin Aray, lumaban din. Pero aray! nakakahandi na ni Makmak. Pabibibid si Kyle, pero da-dash out lamang siya. Ultimo itong si JP Pre, hindi na kaya yung mga shuriken dito ni Marco. Unang silip, idlip. Oo, ito yung ito yung inaabangan natin kanina pa, pinag-uusapan natin to, men. Tapang lang, tapang at puso para sa Team Falcons. Again, kung ikaw yung tatanungin ko, sinong gumagawa nun, men? Yung carry nasa delikadong pwesto, walang check push, sabi niya may tataan dito. Oo, imagine mo, feeling ko kahit si Carl Tizzy ay matatawa sa ganong klase. Kasi hindi mo i-expect in a grand finals like this. Kung sakaling nauna, kung balik na rin natin ang sitwasyon na may Harley doon at may dumaan na carry, ganun na ganun din yung magiging itsura ng kaganapan. Kahit anong pangalan ng mga player, gano'n na gano'n yung mangyayari. And ito yung magandang ginagawa ngayon ng Team Falcons. Yung calculation nila, mas malalim na. Kumbaga, for TLPH, hindi na pwedeng isipin nila na ito lang yung gagawin ng Team Falcons kasi ganito sila maglaro. Ito yung macro nila. Kailangan na nilang isipin na ang tatapang na nung kalaban nila ngayon. Kailangan din kasi ng konting asim eh. Alam nyo naman, kapag ganitong klaseng grand finals, nagkakabasahan na talaga ang mga top teams natin. Kailangan may bago, kailangan may konting... Anong tawag Flavor. Konting flavor. Konting spice. Konting spice na idadagdag mo sa mga nakasanayan na estratehiya at 20 seconds na lang bago lumabas ang susunod na Lord, which is as of now, hindi pa naman evolved Lord, pero pag sinayaw yan, ay aabot tayo sa puntong iyon. Dito na magkakalabasan ng matinding Lord Dance. Especially now that we see the map, parehas lamang. Walang advantage sa opposite lane. Yung long lane, well, may konti yung Team Falcons kasi imposibleng mas slow push sila. Pero basically, kung usapang patagalan, hindi naman mga problema itong dalawang team na to. Oo, parang sa tingin ko lang ng kalamangan dito ng Team Liquid Philippines ay pwede silang magpadala ng either Claude or Harley doon sa side lane sa mas mabilis na kakabalik. Yes, kaso may Thor din yung Falcons sa ibaba. So, again, di ganun kalaki problema yon for both sides, JP. Nakasira sila dito. Yung pokes, ang kailangan lalahanin dito ng Team Falcons. Teka lang mukhang i-reset na naman ito ni Kyle. Pahinga muna tayo dahil parehas magaling. Pinurse! At binurse na ata ni Teddy dito. Hinahawakan. Ipiburse na nga nila. Yun ang ata magiging decision dito. At si Kyle ang magwawagi. Pero sabi ng Team Liquid Philippines, sige, try natin humuli ng isa. Kyle, namundak yung kanyang precision shot. Pero si Teddy pumasok na rin. Ang River Manipulation. Tapos may Haji makakatakas. Itong si Carl. Habang si Sanford ay pumasok din. Super Marco with a double. Pero meron siyang ibertado dito at mapapop na rin ito. Owen with a kill. Yung tamang tao pa ang namatay. Dalawa na lang. Oh my God! Si Super Marco ang kanyang napili. Hindi umabot yung Winter Crown. Makakatakas din si Sanji at makapag-recall. Oo, pero makakauwi si Carl, si Sanji at si Carl ang aatasang tumepensa dito sa mid lane at marami pang buhay sa Team Falcons. Delikado sa ata sila dito. Yung wave lamang ang pinuputirihan. Nahila. Dito ni Carl TC. Mahahatak muli na Team Liquid Philippines ito. Ayun na! Ginagalawan na lang talaga nila pero mamamatay na! Itong si Sanji! At tagumpay ang pagdepensa ng Team Liquid Philippines. Buhay na si JP. Nabuhay na. Nabuhay na si JP at atrasan na muna ng Green Falcons. Oh my God! Yung pag-force ng TLPH nung sa Lord, 50-50 kung 50-50. Pero Team Falcons was able to secure the Lord for themselves. Super Marco with good positioning. But even then, after that, sabi ni Carl, Marco, paganti lang isa. At mamapanood natin sa replay kung paano nga pa pumuesto ang Team Falcons sa laban na iyon. Good retribution coming in from Kyle. But look at Super Marco. Ang daming naghanap sa kanya dito. Ang daming nagsubok na patayin siya. But a timely wind of nature plus a flicker puts him in a great place. At nakabuli pa ata ng immortality habang nangyayari ang lahat ng yun. Yeah, tsaka kailangan din natin bigyan ng commendation dito si Flap. Yung mga land shaker niya, kanina pa maganda yung tinatamaan. In fact, nung previous team fight, tinamaan niya ng land shaker si Teddy. And I think it's the same scenario dito sa larong to. Tinamaan niya rin ng land shaker si Teddy after the Winter Crown. So nahirapan siyang pumesto dito for the Claude. And after that, nung ginamit niya na yung BMI pabalik, wala na siyang pang re-engage. And dun siya hinabol ni Ogun with the flicker. Kaya naman nawala yung Claude. But again, Carl TZ finding the carry behind the lines. Sobrang importante nun kasi kung hindi niya napatay yung carry, may puntos na ang Team Falcons. That's true. And that's one of the main reasons as to why he's the GOAT. Ang nahanap na talaga. Why is the GOAT?
nahanap niya yung mga plays na kailangan mahanap. Pero sa ngayon napaparating na ang susunod na Lord. Team Falcons pa rin ang may hawak ng kalamangan. Kung tutuusin, napakaganda ng laro na pinapakita ni Haji at ni Super Marco sa larong ito. Super Marco in this series, kung sakaling mapapagsak nila ang Titans na Team Liquid Philippines, ay para bang mag-a-ascend into godhood in gold lane. Dahil kakalabanin niya ang apat na horsemen with Teddy as the rookie. And sisimulan na nga ng Team Falcons ang Lord na ito. Reset ang kanilang call dahil lamang sila sa mga lane. Kita mo yung dalawang ways of treating this Lord fight. Falcons gusto nila i-reset. TLPH, they wanna brute force. Yeah, gusto-gusto ata nila to pero si JP ang napupuruhan. Napapababa ng unti-unti yung kanyang buhay. River manipulation ay bibitawan na kagad. Pero ang si Kyle ang magwawagi. JP ang may ipit. Naka-frame si Super Macbang pero sa likod na bahagi ni Carl TZ. Pinutahan si Haji. Mabubuhay din naman siya pero napakahati talaga ni Super Marco na gamit niya rin niyang Wind of Nature. And this time may buhay pa rin si Carlito. Pero nandiyan si Flap. Kyle ngayon ay naghahabol. Sa likod na bahagi si Ogun ay pinuntahan na rin kagad si Carl TZ. Tapos si Super Marco ataka nila pupuntahan. Teddy makikipagsabayan na. Wala siyang BMI. At mamamaalam din siya. Carl TZ and Sanford na lang ang natitira. Pero hinahabol pa si Ogun ha. Ogwen hindi ata sapat ang kanyang movement speed. Pero si Sanford ay tumedepensa na. Siya mauutian at yung Lord ay nagmamarcha na. Kailangan na kumapit dito ng Team Liquid Philippines pero napakaraming reinforcement mula sa Team Falcons. Mamamaalam din si Carlito at 2-1 ang ating score. At nakuha na ng Team Falcons ang kanilang unang panalo sa ating Grand Finals. 2-1 ang ating score. May serye tayo ngayong gabi. There's no sweep for today, San Juan. Hindi mauulit ang Season 13. Team Falcons puts one on the map. At napaka-importante ng pagkapanalo na ito para sa Team Falcons dahil kinailangan nila ng hard reset matapos ng Game 1, matapos ng Game number 2 na parehas naging dominante ang pinakita ng Team Liquid Philippines. Sa larong ito ay nakakita tayo ng dikit na labanan sa early to the mid-game pero ang naging malaking diferensya ay ang performance na pinakita ni Super Marco sa loob ng mid to late game. Pero kung tutuusin, lahat ng setup na yon ay nanggaling sa KDA machine. Yeah, kaya siya yung missing piece, pare. Siya yung nag-iisang solusyon dito sa game na to, forcing out the mobility skills mula dito sa side ng TLPH, even to the point na siya yung dahilan bakit napagamit ng space escape si Carl TZ and lumayo sila na sa Lord, and then followed up by the Landshaker para doon sa sombrero nung Harley. Eto na, grabe naman! Wow! Grabe naman! Nag-real world manipulation dito sa San Juan Arena. Our game number 3 MVP. Walang iba kundi yung KDA machine on this eve. Para bang ito na talaga yung nagiging panglaban nila eh. Yung, kumbaga, the Haji hero of Season 17. Oo, itong KDA machine, 91% kill participation. Feeling ko yung nawawala dito yung solo kill ni Marco eh. Pero other than that, almost perfect participation mula kay Haji. These real-world manipulations forcing out a lot of the mobility skills mula sa TLPH. Karamihan sa mga team fights na nalulugi yung Liquid kasi napapareact sila, men. Napapunish sila nung pokes mula sa Eve and of course yung box setup, and it allows the protection as well para kay Super Marco. Kaya naman nakita natin parang hirap na hirap yung TLPH. Tulad ng binabangkit natin kanina, hindi nila ma-brute force yung Falcons. Hindi sila makaharap ng angulo. Even yung Glorious Pathway hindi sapat kasi ginagamit pang out. And to think, ito rin ang unang beses na hindi nakahawak ng Fred rin ang side ng Team Liquid Philippines. Masasabi talaga natin na medyo may napasa ang Team Falcons sa pattern ng Liquid. And look at the angles coming in from Haji sa mga ultimate niya dito. But this was one of the biggest highlights of this game. Agad-agad na numbers. Kinailangan ni slow-mo ni Direk. Yep. Wala ka atang kamalay-malay si Carl TZ. Doon na namatay niya. Biglang nag-block yung screen niya, pre. Although nakapindot siya ng second skill, pero feeling ko, ano lang yun, yung pag-check push na second skill. Pag second skill niya, nag-block yung screen. Pumahabol kasi yung mga platito ni Kari. Yung kahit makalipad ka, kapag nabanata ka na talaga, didikit at didikit yun sa'yo. Yeah, ito yung moment na nahanap ni Carl TZ si Super Marco sa likuran. Hindi expect ng Falcon sa babalik kasi nag-out na siya, wala siyang buhay. And nadepensahan pa ng TLPH, nahila ni Sanji sa kanan.
yung Lord. And ang kinagandaan doon, yung wave na isolate. Kasi kung sabay-sabay nahila yun, feeling ko di na madedepensahan yan. Pero ito ang ganda ng play ni Kyle dito. Talagang todo protekta para kay Super Marco kasi alam nila delikado yung pwesto ng carry. Kaya sinuportahan ng Team Falcons dito yung kanilang gold laner. And again, yung mga landshaker mula dito kay Flap, napipigilan yung ibang members ng TLPH. Hindi lang natin nakita yung magandang Lord fight na kung saan lumabas yung RWM mula kay Haji. Trinap niya si Carl Easy. And paggamit niya ng space escape, hindi siya makabalik kasi inambahan ng Fred rin tsaka nung lapu-lapu yung sombrero. At yun din naman kasi no, yung teamwork na pinakita dito ng Team Falcons in a 21-minute game, almost 22-minute game. Alam nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin sa larong ito. And let's just say na si Haji ang naging MVP. Pero kinailangan ng Team Falcons ilabas ang lahat na meron sila para makapalag dito sa Team Liquid Philippines entering game number 3. Now we have a series. Ngayon garantisado na hindi uuwi ang madla na nanonood ngayon ng 4-0 at pwede pa tayo makakita ng all the way to game number 5. Hindi rin biro itong larong ito. Napakataas ng kill score na nakuha ng Team Falcons. Kung kanina, pinakamataas ata yung 17 kills no, ng Team Liquid Philippines. Ibig sabihin, talagang dumanak ang dugo dito sa larong ito. Eh tama ka dun eh, napakalaki ng importansya ni Haji dito sa naging larong ito. Kasi nagkakaroon ng kaharian si Super Marco doon sa real world manipulation. Isipin mo yun, andun yung kwadrado, yung square, tapos nasa gitna lang siya, pumipilit ang Team Liquid na abutin siya, at siya'y nakaka-preheat ng palagi. At yun naman kasi nakikita din natin sa loob ng mga laban na tinitake nila ay malapit lagi sa mga pader. Ewan ko kung napapansin ng lahat, parang ang daming talon ni Super Marco na kabilang bakod na yung labas kahit maikli yung dash ng carry. Yeah, yung nangyari kay Sanford kanina after niya mag-Winter Crown. Buti nga nakasave yung passive niya eh. And yung kinaganda kay Sanford, alam niya na magdadash to sa pader. So, titipin ko yung basic attack. Pero even then, hirap na hirap yung TLPH. Humanap ng mga entry points kasi kabisado din ni Marco kung paano siya makakalabas sa teamfight, kailan siya gagamit ng second skill. Di nga niya ginagamit yung second skill, pampatay eh. Kadalasan, ikaw, carry player ka, di ba? Alam mo yung ganyang feeling na parang pag kayo mag